naimbag nga aldaw, kada kayo aming kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Alam nyo, natatawa na lang ako sa inaasal ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Halatang halata na kasi, porque nahihirapan silang depensahan si Sara Duterte, lalo na dyan sa Article 4, doon sa grave threats. Kitang-kita naman na kasi, hindi po tayo tanga, hindi tayo mangmang, alam po natin kung AI o hindi, kung spliced o hindi. Dahil lahat po tayo, halos lahat ng buong Pilipinas at ng buong mundo, napanood yung meltdown ni Sara Duterte at nung time na yon, live po yun. Tapos ngayon palalabasin ng defense at ng mga Duterte senators na hindi totoo yun, na fake yun, na altered yun, na AI yun, na spliced yun, at kung ano-ano pang dahilan samantalang alam na alam natin kahit na wala yung investigasyon na yan. Totoo pong sinabi ni Sara Duterte yan. At kung pinagpipilitan ng mga defense ni Sara Duterte na sinabi lang daw yan ni Sara Duterte dahil may banta sa buhay niya, keso conditional pa na sinasabi nila, a threat is a threat. Hindi po natin yan pwedeng iwaksi. Nagbanta si Sara Duterte at nakita natin sa video, kahit na sabihin pa nilang yan na splice, napanood natin yung araw or gabi ba yun o madaling araw nung nagbanta si Sara Duterte. So ngayon, nahihirapan silang depensahan dahil sinabi na po ng NBI yan. Ayon sa findings ng NBI, sabi ni NBI Agent Kalilong, authentic ang video. Sabi naman ni Atty. Loto, totoong may pagbabanta, may intensyon, may motibo, may kakayahang gawin. Kasi totoo naman meron talaga pagbabanta. Napanood po natin lahat yun Kaya wag nila tayong gawing tanga. Meron pong intensyon. Ang intensyon na talagang ipapatay si President Bongbong Marcos. Ngayon sinasabi ni Sara Duterte at ng defense team niya at nila Cayetano na hindi naman daw napatay si Sara Duterte, so walang banta. So ano daw ikatatakot ng pamilya Marcos, buhay pa naman si Sara. Yan pong pagsasalita ni Sara Duterte na ipapapatay niya si Bongbong Marcos kung may papatay sa kanya, paano kung may ibang mga gago ang gumawa niyan? Unahan, patayin si Sara na walang kinalaman si President Bongbong Marcos o ang Malacanang, which is very possible. Dahil yung ganyang mga pagbabantang yan, pwedeng gawan ng pagkakataon ng mga masasamang loob para isakatuparan yan. So pwedeng sila na may mga maiitim na balak at gustong guluhin ang Pilipinas, papatayin nila sa Sara Duterte, tapos ibibintang sa pamilya Marcos. Di ba? Or, pwede rin naman, doon sa mga halangang bituka, papatayin nila kagad si President Bongbong Marcos at ibintang kay Sara Duterte. So, yung ganyang klaseng pananalita, talaga pong dapat yan seryosohin. Dahil hindi lang po naman yan na kung baka mamatay si Sara, ipapatay din si Bongbong Marcos. Yun lang ang tinitignan natin yung ibang possibility, tulad yan ang sinabi ko, may pumatay kay Sara, ibintang kay President Bongbong Marcos, o may pumatay kay Bongbong Marcos at ibintang kay Sara Duterte na walang kinalaman doon sa pagbabanta ni Sara Duterte. Hindi ba? So sa tingin ko, at sa tingin ng maraming Pilipino kahit na sa NBI, totoo po yung banta ni Sara Duterte. At kung ano man ang kanyang motibo, pwede pong sakyan yan ng ibang grupo. So, maling-mali po talaga ang ginawa ni Sara Duterte considering that she is the Vice President of the Philippines. At kahit na sinabi nung kanya isang lawyer, sino ba yun? Si Binluan ba o si Narvasa? Na nagsalita naman daw si Sara Duterte not as the Vice President, kundi as a wife, a mother, a sister, kung ano-ano dyan, di ba? Nakakaloko, ginagawa tayong tanga. So, nung hirap na itong si Binluan na ipagtanggol si Sara Duterte, meron po siyang isa talagang statement kahapon na ikinawindang ng buong Pilipinas. Tanong ni Atty. Binluan kay Atty. Loto, are you aware that the Vice President is a lawyer? That, of course, she has a law degree and passed the bar exam with the first attempt and with a rating of 80%. Are you aware of that? O kayong mga Pilipino dyan, are you aware of that? Na si Sara Duterte ay isang abogado at pumasa siya sa kanyang first attempt with a rating of 80%? Are you, Atty. Loto, and the whole of the Philippines aware of that? Anong sagot ni Atty. Loto? Yes, sir. I heard it in the news, sir. At tayo mga Pilipino, alam natin yan na abogado si Sara Duterte. O sige na nga, pumasa siya sa kanyang first attempt at ang kanyang rating ay 80%.
okay na sana yun eh. Dahil aware naman tayo na abogado yun si Sara Duterte. Pero yung dinugtong na statement nitong si Binluan, she has a higher grade than most of the lawyers here. Oh, hirap ka na bang ipagtanggol si Sara Duterte at dinadaan mo sa yabang? Sinabi mo pa na she has a higher grade than most of the lawyers here. Para ka nang iinsulto, Binluan ah. Kung tutuusin, yung amo mong si Sara Duterte, nakitaan ba yan ng mga Pilipino na siya nga ay abogado? Okay, alam natin abogado siya, pero pinakitaan na ba niya tayo na ang kanyang rating ay 80%? Napanood niyo ba? Ikaw, Atty. Binluan, napanood mo ba ang mga interviews ni Sara Duterte, ang mga speeches niya, the way na mag-deliver siya ng kanyang mga statements? Narinig na ba natin? Narinig na ba natin na nag-full speech si Sara Duterte in English or in Tagalog? Madalas na may binabasa na siyang kodiko, mali-mali pa. Tapos ipagmamayabang mo yan? Hindi nakikita ng mga Pilipino. Well, syempre bukod dyan sa mga DDS na kahit nakitang-kita na yung kabobohan ba ang tawag doon tuwing mag-i-speech o sasagot sa interview si Sara Duterte? Nakita ba natin kay Sara Duterte ang isang abogadong pumasa with a rating of 80%? Okay na sana ipagmayabang mo na si Sara Duterte ay abogado, pumasa sa kanyang first attempt, at ang kanyang rating ay 80%. Pero yung magmayabang ka pa at maliitin mo yung ibang mga abogadong nandiyan sa session kahapon, sabihin mong, she has a higher grade than most of the lawyers here. Baka yung mga bababa ang mga grades dyan ng mga abogado, mas maganda pa ang performance kaysa kay Sara Duterte. Subukan nyo ang pagsalitain yung mga mabababa ang grade dyan sa mga abogado na nandyan sa hearing kahapon. Pagsabay ninyo ang pagsalitain si Sara Duterte. Tingnan natin kung di mapahiya itong si Binluan. Nasabi tuloy ni Presiding Judge Chis Escudero, counsel for the respondent, kindly avoid those disparaging statements given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. O hindi ba? Sino ngayon ang mas napahiya? Di ikaw, Binluan, teka muna, ito na ba talaga ang klase ng mga abogado ni Sara Duterte sa kanyang defense team? Yung paghirap ka ng ipagtanggol si Sara, dadaanin nyo sa ganito? Sa bagay, nasa kaninong team ka ba, Binluan? Di ba na kay Sara? At ilang beses ko naman sinasabi yan, kapag ang abogado, kahit na anong husay, kahit na anong talino, kapag naging abogado ng mga DDS o ng mga Duterte, nalulusaw ang utak. Ito lang ba ang kaya mong sabihin, Binluan, para ipagtanggol ang iyong amo? Yan bang statement mong yan ay mag-clear kay Sara Duterte dyan sa bintang sa kanya ng grave threats? Di ba hindi? So, para saan yung statement na yan? Yun ang gusto nating itanong kay Binluan ngayon. Are you aware, Atty. Binluan, na walang saysay ang pagyayabang mong yan? Dahil hindi po yan makakabawas sa katotohanan na nagbanta si Sara Duterte. At kahit na ano pang pagtatakip ang gawin ng defense team o ng mga Sara Duterte senators tulad ni Alan Peter Cayetano na dapat yata ay sumali na lang sa defense team. Huwag na mag-senator judge dahil halatang halata ang bias ni Alan Peter Cayetano. At yun ay yung kanyang pagtatanggol sa Operation Romanov. But that is another story. O kaya ni Robin Padilla para dun sa statement niya ng pagmamayabang para isipin ng taong bayan na, may utak din pala itong si Senator Robin Padilla. Aba, umamin ba naman na komunista daw siya? So, is the Filipino people aware na meron tayong senador na komunista? At kahit na ipagpilitan pa ni Amy Marcos at kine-question niya, yung typo ba ang tawag doon? Sa dulo po, sabi ni Representative Sia Alonto Adjong, hindi po typo ang huhusgahan ng impeachment court. Ang huhusgahan ay kung ano ang ipinakita ng ebidensya at kung ano ang pinatunayan ng testimonya. Doon dapat manatili ang ating pansin. Pero dahil hirap na sila na isalba si Sara Duterte dito pa lang sa grave threats na to,
kung ano-ano nang sinasabi nila para lang pagtakpan si Sara Duterte at ipagtanggol. Pero kitang-kita po natin, sa daloy ng impeachment trial at hearing, may tulog talaga si Sara Duterte dito. Pero alam nyo naman, syempre, maglalabas sila ng mga statement na sasabihin na walang ebidensya na mali ang prosecution. Dahil naglabas si Sara Duterte ng isang statement. Sabi niya, mga kababayan, on day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along. The complaint is not supported by evidence. Wow! Teka muna, Sara Duterte. Imbis na ikaw ay magsalita through social media, bakit kaya hindi ka nalang ubatin? At doon mo sabihin yan na walang ebidensya na sumusuporta dyan sa complaint tungkol sa grave threats mo. Di ba? Kitang-kita na nga eh. Na hirap yung iyong defense team na ipagtanggol kay. Sasabihin mo na nakita ng buong bansa na witness namin kung ano yung dati mo nang sinasabi na walang ebidensyang sumusuporta doon sa complaint. Tell that to the Marines at sa mga DDS dahil sila na lang ang maniniwala sa iyo. Kung talagang abogado ka at ikaw ay pumasa ng first attempt at ikaw ay may rating ng 80%, edi dapat kumpiyansa ka na maipagtatanggol mo ang sarili mo dyan sa impeachment trial. Hindi eh. No show ka sa lahat. Hindi ka nagpapakita dyan sa impeachment mo. Hindi ka nagpapakita sa mga meetings. Hindi ka nagpapakita sa mga subpoenas. Hindi ka nagpapakita ng hearing sa Congress. Wala kang ina-attendahan. Lahat talaga tinatakasan mo, iniiwasan mo. Tapos gusto mong paniwalain pa rin ng tao na wala kang kasalanan. Kung walang kasalanan, hindi dapat matakot. Hindi dapat umiwas. Hindi dapat hindi sumipot. So kung talagang para sa'yo, walang ebidensyang maipakita para suporta ng complaint, sige nga, umatin ka ng impeachment trial mo. Dahil until such time na magpakita ka dyan sa impeachment trial, isa lang ang magiging hatol ng publiko sa'yo. Wala kaming pakialam kung i-acquit ka man ng mga Duterte senators. Mas kapanipaniwala ang hatol ng taong bayan kaysa sa mga iilan na Sara Duterte senators. And nothing will change that. Kahit na ipagmayabang pa ng abogado mo na ikaw ay pumasa sa unang attempt, na ikaw ay may 80% na ranking na mas mataas ka pa, mas matalino ka pa kaysa sa karamihan ng mga abogadong andun sa impeachment trial kahapon. At kahit na ano pang salita mo sa social media, hanggat hindi ka sumisipot sa sarili mong trial, wala pong maniniwala sa inyo. Para sa akin, guilty ka pa rin. Sa inyo kaya, anong magiging hatol nyo ngayon dito sa mga katatawanan at komedya na pinapakita ng defense team? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, tiag nila.